kasi kasama niya si COMELEC Chairman Garcia at maidulog natin yung naging Itong problema dyan. makarating na. Oh. Yes, Sandra? Vicky, narito ako ngayon sa Cavite at kasama nga si COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Galing kasi siya sa pagboto niya at ngayon ay kinukunan ng panayam ng mga kasama natin sa hanap buhay. Kumukuha lang ako ng tempo dahil may pinapaliwanag siya. Pero siya kanina, Vicky, ay galing doon sa pag-obserba ng early voting ng mga elderly, ng mga buntis at PWD. At pagkatapos ay siya ay bumoto na, no? At pagkatapos niya, tumuloy siya dito sa isang eskwelahan kung saan nag-o-observe siya ng mga problemang napapansin niya. At yan nga yung pinapaliwanag niya ngayon sa atin. Sa ngayon, Chair, live lang po, Chairman, sa GMA po. Meron daw po kasing kaguluhan sa Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao kung saan 10,000 na po daw yun naipon dun sa labas dahil hindi makapasok. In-screen daw po. Go ahead, Chair. Yun nga yung kanina sinasabi natin na mukhang napipigilan yung pagboto ng mga kababayan natin. And therefore, pagkatapos nito ay makikipag-ugnayan kaagad tayo sa ating Provincial Election Supervisor doon, kasama ang ating election officer. Nandito naman yung ating Executive Director upang kaagad makapagbigay ng utos kung bakit at malaman ang kadahilanan kung bakit naiipon yung mga tao. Pero parang napaka-imposible yung 10,000 sa isang eskwelahan eh. Walang 10,000 botante sa isang eskwelahan. So gusto lang nating alamin yung katotohanan kung talagang 10,000 yan sa isang paaralan. Maaari yung mga tao doon sa paaralan hindi makaboto, pero ang isang paaralan ay hindi sosobra ng mga 1,000 yung mga botante dyan. Go ahead sa inyong katanungan. Yes. Yes ho. Yes ho. I don't know kung namomonitor nyo, Chairman Garcia, yung nasa Maguindanao del Sur ho. Kasi ang dami pong mga... Nandun pa rin si Chairman. Chairman, can you hear me? Opo, kasi meron tayong reporter sa Maguindanao del Sur, no? Ang sitwasyon doon, nakikita ho natin sa video natin, may isang gate, para mukhang rehas, ang daming tao na naghihintay, maraming senior citizen, pregnant women, PWD na naghihintay lang ho sa labas at hindi po sila pinapapasok ng mga security personnel dito nga sa Dato Saudi Ampatuan. Unti-unti yung pasok. Paunti-unti lang ho yung 20, pasok ng mga tao, 20, every 20. Tapos, ganun din ho yung labasan. Iisa po yung pasukan, iisa rin yung labasan. Kaya nagkakaroon po ng bottleneck at medyo nakakatakot ho kasi baka magbunga ito ng stampede, no? So, yun lang ang iniiwasan natin. So, gusto lang natin idulog sa inyo kung ano bang pwedeng gawin dito na resolution. Kasi, I mean, sa nakikita natin sa video natin, no? Talagang hirap na talaga yung mga tao. Po, at ito kaagad na tayo nakikipag-ugnayan na ngayon pagkatapos yung panayam dito sa ating mga tao. Sabi kung bakit kinakailangan isigilan yung pagpapos na sabi ng ilang mga kababayan natin parang anong nangyayari per number lang, bilang lang. Hindi po, silapin ka agad dyan, isang mabigyan ka agad ng karampatang solusyon yung pagdadami ng tao sa labas ng presinto. Dami ng tao sa labas ng presinto. Yes. Chairman, pwede niyo ulitin? At ito po, nagbigay na kami ngayon ng instruction. Nagbigay na kami ngayon ng instruction na yung buong gate ay pabuksan. Hindi lamang yung gate na kung saan pumapasok yung mga kababayan natin, kung hindi kahit saan, kahit yung paglabas din, kinakailangan bukas na lahat yon para lahat-lahat makakapasok yung mga botante natin. Okay, very good. Maraming salamat po sa inyo, Chairman Garcia. I guess talagang they have to do this very carefully kasi ayaw naman natin na magkaroon ng stampede dito. Ang problema kasi dyan, kaayusan kesa problema ng seguridad. Binabalansin ng mga nandyan eh. Kasi sabi nga ni John nung huling eleksyon pinapasabugan pala tong area na ito. Mainit ang sitwasyon. Tsaka area of concern talaga itong Maguindanao del Sur, di ba? Lahat ata ng dyan is nga lang ito ay immediate concern ito dahil any moment kung hindi talaga, kung medyo malas-malasin, magkaroon ng aksidente dyan. At mahalaga sa lahat, ayaw natin pigilan yung mga botante na makaboto at kung ito ay nagiging hadlang doon sa kanilang pagpila.